3, 2, 1. Welcome to a show that inspires, uplifts, and amazes. This is Magic at Ibapa. And here's your host, magician, mentor, motivator, the one and only master illusionist, Herman Aquino. Believe and be amazed. 3, Okay, ito na pala. Ayan. A magical day, mga ka-magic at ma-magic. Ayan, no? medyo na-delay tayo ng konti. Konting-konti lang naman, di ba? Mga kalahating araw lang. Okay. Alright, so again, my name is Herman Aquino, your host here at Magic at Iba Pa, another magical day. At ang tema natin ngayon is very important para sa ating lahat. Para sa ating lahat. Nagmamadalian na naman ako magsalita. Ayan, kasi ang dami mga gwapo at mga ganda dito sa studio na naman. Ganyan ako pagka nakakita ko ng mga ganda eh. Di ba? At saka gwapo, yeah, para pantay, di ba? Okay. Okay, so, hard work, minsan mahirap. Di ba? Minsan, nakakangalay. Pero laging may bunga. Di ba? Ganyan ang hard work eh. And we have a very special guest. Asan ba yung camera dyan? Ito ba? Ito ba yung white? Ito, yan. We have a very special guest who will join us again. Okay, again. Kasi nag-guest siya rito before last year. At inibitahan ko ulit siya kasi marami tayong matututunan sa kanya. We're gonna have a very truly inspiring conversation about our topic for today. As he shares his journey and wisdom. So don't miss it, mga ka-magic at ma-magic. Alright? And today we're gonna celebrate respect. Respect for hard work. Hard work. Yeah, the kind of effort that builds character, changes lives, and inspires others. And through magic, we'll see how every small effort can every sacrifice tells a greater story. So, let's begin. Direct, pingin konting music. At ito ilalagay ko sa dito. Okay. Alright, so meron ako ritong okay, mga bata. Mga bata. Ano to? It's a shoelace, okay? Okay, yeah, meron, dumihin yan eh, puti yan eh. Ito tayo. We have a shoelace here, okay? Now, hard work is often about repairing what was broken. Our dreams, our plans, even ourselves, di ba? Parang itong sintas ng sapatos. Gato gagawin natin. Gusto na ba yun? Okay? Naranasan nyo na ba ito? Yung, ayan ha? Ayan. Putol. Okay? Putol. Okay, putol talaga. Naputol talaga. Mukhang nagkamali yata ako ng ano Okay. Anyway. Ayan. Binibisin yung kasego eh. No? Alright, ayan. So, sabi ko nga, parang tali na naputol. Okay? At ang gagawin natin dito sa tali ay simple lang. Ipapasok natin dito. At tingnan nyo to. Yan, yan yung dulo ng sintas, di ba? Alam nyo ba tawag sa dulo ng sintas na yon? Ito yung tawag dyan? Hindi nyo alam? Dulo ng sintas. Okay. So, ayan. So, again, di ba sabi ko nga parang mga pangarap natin, plano natin, minsan napuputol siya. Alright? But with persistence, faith, and humility, we are made whole again. Parang itong sintas ng sapatos. Watch this. Tayo magic wand. Ayan. Ayun, no? Natuwa ba kayo mga bata? Okay.
So again, with persistence, di ba? Pananampalataya lang, di ba? And Kamagic and Mamagic, even when things break, with determination, we can be restored. But every repair, every effort takes one thing we cannot buy back, di ba? Meron isang bagay na hindi natin kayang bilhin. Ano 'yon? Yun ay oras. Di ba? Kapag ang oras ay lumipas na 'yon. Hindi ka na makakabalik. Okay? So kaya mga Kamagic gagawin natin ngayon, gusto ko mag-isip kayo ng oras, pero ayoko ng gusto ko in random yung pagbibilis ng oras, kasi baka sabihin nyo may ganun tsaba ako sa inyo, kaya we're going to choose using this card. At ang card meron siyang Ace to 13, regardless of what the suit is. Ace to 13 lang. Pagka Ace, that's number 1 o'clock, 2, that's 2 o'clock, 3 is 3 o'clock. Okay, so we're gonna mix the card here. And of course, pakita ko sa inyo na itong baraha ay iba-iba. Okay? Walang daya. Okay? So, pili tayo ng isang tao na may magandang kamay. Sino? O yung magandang paa. Hindi, sige. Ito kaya siya. Kuya, ikaw na lang. Kindly cut the card here. Cut mo ganun lang siya. Okay, sige. Ganun mo siya. Cut mo lang siya ganyan. Okay. yan. Kamay lang nakikita sa'yo, kung kalala. Okay, so, ay, hindi nakita ko eh. Kunin mo tong baraha. And then remember, don't show it to me. Ipakita mo sa mga friendly mo. And that will represent the R. Okay? Yung oras. And then we're gonna do that. May magagawin tayo dyan mamaya. Para mamaya pa. Okay? Alright. Eto, Kamagic. Naisip na yung oras? Huwag mo sabihin. Keep it in your mind, okay? Buti na lang mahina pang dinig ko. mga bago, pinakita mo sa camera eh, napakikita ko rin dito. Okay talaga, okay. Masisikaling kita mamaya. Okay? Anong school kayo? Ha? San Francisco. High school lang kayo? Kaya nga, mga dito? Oo, okay. Sisikat ka sa school niyo mamaya. Ayan tuloy, gumana lang ano ko. Okay. Okay, right now, meron tayo ditong 2 cards, okay? 2 cards. Alright? So you are thinking of a time, di ba? Now these cards are like an empty schedule. Blanco, di ba? Nothing written, nothing planned. But watch this. Time has a way of showing us or showing up when you least expect it. Check this out. Watch this. Oh, may lumabas na oras, di ba? 3 o'clock. Start ng Magic at iba pa. Kaya mo yung kalilimutan every 3 o'clock, ha? Magic at iba pa. And just want to ask, ito ba yung oras na naiisip nyo? Tama ba? Pareho ba? Akala ko mababait kayo kanina. Hindi ito. Okay. Okay lang. So hindi ito. Isipin nyo yung oras, isipin nyo. Cover it again like this. Kung hindi yan ang oras nyo, teka lang hindi yan ang oras nyo. Watch. Ano yung oras? Nainisip nyo? Sabihin mo na. Ngayon sabihin mo na. 6 o'clock. 6 o'clock. Watch. Okay. Diba? 6 o'clock, right on time sa iniisip nyo. Just as you imagine. Ano pangalan mo? Carl. Oh, Carl. Taga ano? Hanapin nyo siya. Okay. So, ayan. As you imagine, lumabas yung oras mo. And that's why we say, time is magic.
Okay, time is magic. And right now, being here with all of you, this is the most magical time of all. Di ba? Sumipsip pa. At syempre, dahil yung mga kamagic na nanonood, hello mga kamagic dyan, mag-like lang kayo, mag-share lang kayo para mas masaya. At mamaya, meron tayong palaro. Sino gusto sumali, pwede kayong sumali. Alright? So, again, sumabit ang ulo ko Okay. Asala ako, nandito pa rin. Okay. Mga ka-magic, sabi ko nga at ma-magic, dito sa Magic at Iba Pa, hindi lang puro magic, hindi lang puro tawanan at kulitan ang hatid namin. Kasama rin dito ang mahalagang aral na makakatulong sa ating kabataan. Sabi nga, the best time to teach values is habang bata pa sila, habang nasa formative years. Parang clay na hinuhubog. Diba? Kapag malambot pa, madaling ihulma. Pero pag matigas na, mahirap na. Mababasagin mo na yung, yung pot. You have to break the pot para mo siya, tapos dudurugin mo ulit, diba? So, mahirap na yan pagka gano'n. Natauran ako dito. Para sa siya na kasi talaga ako, may accent ako talaga eh. I have an accent. Okay. Walang natawa, joke yun eh. Kainis naman itong mga to. Ayan. Kaya sa ating mga mommies, daddies, and teachers, invite your kids and students to watch Magic at Iba Pa every week. Hindi lang sila mamamangha sa magic, kundi matututo pa sila ng mga life lessons na magagamit nila habang sila ay lumalaki. Let's shape young minds and build a better life or better future for them, one magical lesson at a time. At naalala ko, asan yung baraha ko? Talaga, ha? Iuwi mo pa to, ha? Ganyan ako nakaipon ng baraha, akala mo ba? And while we're building a better future, mas maganda kung tayo ay nagkakape. Kaya, kape ka dyan! Kape ka dyan! Ayun. Ay mga ka-magic, ayan so meron tayo ditong bakit nawala sa ano. Okay. Our segment for today is Kape Ka Dyan, kung saan kayo ay pwedeng manalo ng mga gift packs courtesy of Gems Incorporated. Mga ngayon ang mapapanood nyo ngayon ay Best Cafe Gold, Best Cafe 8-in-1 at QSI Body Oil and 3-in-1 Soap. Ayan, Ira 3-in-1 Soap Ira. Ayan, okay. Sa mga gusto maging maganda dyan, tsaka pobogi, yan, yung soap maganda yan. At gusto naman na lumakas, okay? Best Cafe Gold. Natikman ko na siya. Sarap. Kaya ako sa akin, masarap. Tsaka iba yung energy mo. Diba? Iba yung energy mo para ang kasi para maging 18 years old ng pakiramdam mo kasi ako 21 years old ako eh. Tama na nga. Puro kalokohan. Okay? So mamaya mga ka-magic, when we come back, I'm gonna introduce to you our guest and he will share his insights and experiences sa ating topic for today at malalaman din natin kung sino ang mananalo ng ating Kape Ka Dyan. Okay? So, mag-share na kayo. Like the episode today. Like and share. At mamaya, malalaman natin kung sino panalo sa Kape Ka Dyan. Paano mananalo? Pagbabalik natin. Okay? So, don't go away and we will be right back.
Lagi nila ako nahuli nagkaan dito. Ha? Okay, we're back. At ngayon, Ka-Magic at Mama-Magic, oras na para sa Kape Ka Dyan. Ang ating online game. May online game sa Euro TV. No? Okay. Pero legal naman to. Katuwaan lang po ito. Ha? Hindi ito yung online game na pinagbabawal. Okay? So, ang Kape Ka Dyan ay para manalo kayo, you have to guess, okay, yung ating card of the day. Okay? At ang pagpili ng card of the day ay gamit ang ating randomizer. Ito pala, sorry po. Ayan, hindi pala ito. Dami ko cellphone, no? Kala mo talaga eh. Okay, so merong randomizer app tayo dito. Walang daya, super fair. Kaya bilisan ng paghula, i-type agad ang comments habang live tayo. At baka ikaw na ang maka-jackpot ng ating Best Cafe Gift Pack. Alright? So, syempre, mag-like muna kayo muna. Sige, mag-share, comments. Yung comment, syempre, mag-comment talaga kayo kasi i-comment nyo yung card of the day, okay? So, paano nga siya pinipili? Do I talk fast? Hindi naman siguro masyado, no? Ayan. Kasi baka dumating na si Chuve. Ayan. So, meron tayong app dito. So, app. Diba? Application. Yan. Randomizer. Saan may randomizer ko dito? Ayun pala. Okay. So, meron tayo itong card draw. Ayan siya. Okay. And then, mamaya, i-press ko yan, lalabas yung card. Alam niyo ito, kung nanonood kayo ng Magic Papa every week, yan na lalabas dyan. Pipindutin ko, may lalabas dyan, parang ganito. Pero hindi pa yan, ha? Ayan, no, lalabas yan. Hindi pa yan, ha? Baka hulaan yan, hindi pa yan. Nagsasample lang ako. I-clear natin. Clear. Wala na siya. Okay? So mamaya, pipindutin natin to at huhulaan nyo kung ano yung lalabas. At pero na kayong humula ngayon. Again, remember, there are 52 cards in the deck. Okay? 52 lang yan. So kung gusto nyo, ipasok nyo na lahat. Pwede kayong humula ng paulit-ulit. At kung sino yung unang-unang makakahula, siya yung mananalo. Ganoon lang kasimple. Okay? Alright. So, habang hinihintay natin ang mga comments nyo, ang mga hula nyo, let me introduce to you our special guest for today. He is a fearless video journalist. Fearless talaga to. Okay? Pero yung mukha niya, hindi naman siya nakakatakot. Okay? He is a radio reporter and he is also a former OFW. Kaya marami siyang experience pagdating sa topic natin na hard work. And hindi ko napapahabain pa. Let's give a big round of applause for my special guest. Again, Mr. Anthony Sigma. Sir Anthony, welcome back again dito sa Magic at Iba Pa. Thank you. Okay, buti hindi ka inulan. Ako inulan. Inabot naman ako ng ulan, pero nakayanan naman. Yun ang maganda. Basta nakakaya na natin, di ba? So again, Sir Anthony, bati ka muna sa iyong mga fans, sa mga followers mo. Yes. Okay, ito yung lagi kong intro. Magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat ng ating mga kababayan all around the globe. Ayan, especially yung ating mga kababayan dyan sa Dubai, Abu Dhabi, at Northern Emirates. At lahat na rin ng ating mga OFW. Ayun. Oh, nakababa. Meron ba ako? Malakas? Okay. Oh, ayan. So, upo ka muna. Mas masarap nakaupo. Anthony, baka mangalay tayong dalawa eh. Okay. So, tawag dito, no? Doon muna tayo sa ano. Kasi before, nung nagkwentuhan tayo dito, naikwento mo yung naging karanasan mo sa Dubai na natulungan ka ni Tito Sen. At Yes. ngayon, congratulations, nanalo siya. Senator, Oo, diba? ayan. Ayan. Walang hanggang pasasalamat. Unang-una sa Panginoon. Dahil kung wala ang ginawa ng Panginoon, walang ginamit ang Panginoon para makarating ako dito, hindi mangyayari yon. Kaya Yes. maraming salamat, Tito Sen. Ayan, at sa kay Bossing, dahil kung wala sila, wala ako ngayon dito sa Pilipinas. Ayun. At talagang malaking tulong yung nagawa nila. Yes. Oo. Dahil sabi nga nila, imposible na makauwi ako eh. Kasi it's money matter eh. Yeah. Oo. Pag doon, nagkaroon ka ng problema financially, kailangan mong bayaran. More than 1 million yon in peso. Pero, sabi nga ni Tito Sen, ang importante, makabalik ka rito sa Pilipinas, makauwi ka, makapiling mo yung mahal mo sa buhay, mga family mo. Oo. Kaya, ayun.
Kaya nga. At ayun siguro kung napanood niyo yung interview ko before kay Sir Anthony. Siguro bigyan natin ng konting very brief summary kung ano ba yung tinutukoy. Baka yung iba hindi na nasundan yun. Aha. Ano ba talaga yung bakit ka sobrang nagpapasalamat sa kanila? Yes. Aha. Unang-una kasi, bilang isang OFW, struggle ang ano natin, ang buhay natin. So, in short, nagkaroon ako ng problema na terminate ako sa trabaho, wala akong source of income, yung binabayaran kong bahay, hindi ko na kayang bayaran. Oo. So, nagkaroon ako ng case, legal, ano ba tawag doon sa case na yon? Parang, unang-una, absconding. Okay. Kasi sa trabaho ko, hindi na nila ako pinag-report. Then, yun nga, yung sa cheque, yung talbog na cheque, I forgot kung ano yung term nila doon. Bouncing check law. Sa Pilipinas, BP22 yata yun. Oo. May term sila doon sa sa Dubai, and I forgot. Pero sabi nga nila, since malaking malaking halaga, imposible na makalabas ka. Kung hindi mo mababayaran yon, hindi ka makakalabas. Okay, I asked yung Filipino community, business council, at saka yung mga kaibigan na rin natin, hiningan ko. Pero kapos pa rin, hindi pa rin kayang bayaran. Malaking halaga eh. Yes, malaking halaga yon, no? Eto nga, nung nakulong ako, syempre, bilang isang OFW na makulong ka sa ibang bansa, talagang, sorry for the word, may ihi ka sa salawal mo. Diba? Nakakatakot bilang isang OFW. Ang inisip ko noon, hindi ko na makikita yung family ko. Ayun ang ano ko. So, pray pa rin ako, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. May nakilala akong Arabo. Sabi sa akin ng Arabo, anong ginagawa mo dito? Anong kaso mo? Binasahan ako. Sabi niya, yung kaso mo, hindi dapat dito yan. Kumuha ka ng kaibigan mo, manghiram ka ng passport, para makalabas ka, gawan mo ng paraan kung paano ka makakabayad. So, which is sabi ng iba, kahit ilang passport ang dalhin mo, hindi ka talaga makakalabas. Pero, sinunod ko pa rin siya. Paglabas ko, may tumawag sa akin from Eat Bulaga. Na nagpapahanap sila ng 5 OFW na matagal nang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Oh, so talagang blessing in disguise yun, Yes, di ba? oo. At yun na nga yung kwento mo. At dahil doon, natulungan ka nila ng TBJ. Yan. At ngayon ay, after mo makauwi dito, ayun na nga, di ba, natapos mo yung struggle na yon. So after that, pag uwi mo dito sa Pilipinas, ikaw naman ay naging isang TV crew? Nag-start ako as a cameraman sa isang reality, parang reality TV show or gumagawa ng mga short film. So, since OFW ka, malikot ang isip mo, malikot yung imahinasyon mo, nag-direct na rin ako. Nag-direct ka ng anong... short film. Oh, okay. So, nag-direct ako ng short film, at the same time, naging cameraman ako. Okay. Pero since kailangan natin ng source of income, so nag-try pa rin ako na mag-apply sa ibang company. Hanggang naipasok nga ako sa isang dati siyang radio station. Yun, naging ako doon, naging field reporter ako nung nasabing Station na yun. station na yun. Okay. And yun nga, kumbaga, paano ka napunta dun sa pagiging OFW mo tapos naging ka? I mean, bakit siya na napili mo? Okay. Kasi lahat tayo, especially yung mga estudyante na nandito ngayon, focus nyo ngayon pag-aaral. Then after nyong mag-aral, after makagraduate, anong gagawin? Pagkatrabaho. Yun ang kaibahan eh. Kasi before, naririnig ko sa mga kamag-anak ko, ikaw aral buti para ikaw maganda kita. Kumbaga, meron ikaw business. Yun yung dati. Okay. Pero ngayon, mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Okay. Diba? Ang laki ng kaibahan eh. So ngayon, graduating na tong mga to, naghanap sila ng trabaho. Hindi sapat yung kinikita nila dito, kaya lumipat sila o ng ibang bansa sila. Kasi dihamak talaga na 5 times to 10 times ang salary pag nasa abroad ka. Especially sa mga ganitong
nasa ano kayo, no? Technical or production. So, malaki. Hindi ko kayo iniinggan yung mag-abroad, ha? Ayun. So ano yung mga topic natin is about hard work, di ba? Mhm. Alam ko talagang very mahirap ang mga ibang bansa. So ano yung mga challenge maliban do sa ano mo, di ba? So ano yung mga naging challenges mo pa aside dun sa hindi ka makauwi. Basically, di ba? Oo. Yung sa trabaho basically, ano yung mga challenges? Usually bilang As an isang OFW, Mm-mm. para sa mga ano natin. bilang isang OFW, hindi nawawala yung struggle eh. Mhm. Yung tinatawag nating hard work, nandyan eh. Pag pumasok ka na bilang isang OFW, una mong is pakikisama. Mhm. Pakikisama. Number 2 is yung loneliness. Kailangan matatag yung loob nyo na nasanay na kayo na wala dun sa feeling ng mga mahal nyo sa buhay. Okay. May iba't ibang reason kung bakit. Ako ang reason ko kasi yung biggest why Aha. at saka yung dala-dala kong pangarap. Mhm. No? Biggest why kung bakit ako nag-abroad kasi gusto kong iangat yung family ko. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak ko. No? Yung dala-dala ko, yung pangarap na yon, pagdating ko sa Pilipinas, meron na akong kotse, meron na akong bahay. Ayun yung mga pangarap na gusto ko. Mhm. Na nasa sa loob nun, talagang kailangan mong pagsumikapan. Aha, Doon aha. papasok yung hardworking. No? Mhm. So, yung sila yung naging motivation mo Yes. to move forward. At yun nga, kumbaga, kailangan meron ka dapat pinagtatuunan Correct. ng goals mo, di ba? Mm-mm. Kasi pagka wala, minsan Oo, nadi-demotivate ka. Nadidiskaril tayo. Yes, Mm-mm. okay. So, actually, ang dami akong tanong sa'yo dito. Pinaghanda ko mga 20 questions po ito eh. Sige, sasagutin natin lahat dyan. Kulang ang oras natin eh. Di ba? Ito na lang. Ano yung biggest lesson na natutunan mo Mm-mm. all those years, okay, from pagiging OFW mo and ngayon nasa media ka? Mm-mm. So ano yung ma-share mo na biggest lesson mo? Okay. Biggest lesson, nag-start ako bilang crew sa, pwede ko mabanggitin kung anong restaurant? Restaurant? Oo. Basta international. Sige, ano okay to? lang, okay lang. Wala naman. Okay. Nag-start ako a crew sa McDonald's. Then, nangarap ako ng mas malaki pa. No? Okay. Ang naging ko nun, realization, kailangan pala ikaw ay maging budgetarian. Budgetarian. Yes. Budgetarian. Paki-explain. Oo. Kasi Budgetarian. meron tayong mga yung chicken lang, beef lang, 'di ba? Okay. Gulay lang. Pero pag sinabi mong budgetarian, Okay. ito, especially sa mga estudyante na ngayon nagsisimula pa lang. Kailangan ngayon pa lang matuto na kayong maging budgetarian. No? Hindi yung gastos dito, gastos doon, kape dito, kape doon. So, budgetarian means kung ano yung meron kayo ngayon, kailangan itabi nyo na. Kasi magagamit nyo yan at the end of, kumbaga, kung may mga emergencies. Yes, yes. Yun. So, kailangan lagi kayong may madudukot. Ang hirap ng OFW ka na uuwi na walang-wala. Or di kaya, nagtatrabaho ka, at the end of the day, wala kang pambili kung ano yung gusto mong bilhin. Yeah, so parang sinabi na wag ubos-ubos biyaya. Correct. 'Di ba? Kumbaga matutong ano ba tawag doon? Mag-save. Yes. 'Di ba? Kapag ang baon mo ay 200, 50 pesos lang ang gastusin mo. Correct. Yung 50 bigay mo sa akin. Yun. Okay, bahala ko kasi mag-congressman balang araw eh. Oy. Hindi, joke lang ha. Okay. Good news lang tayo dito sa Magic at iba pa, okay? Papatawa lang tayo. Okay. Alright, so, ano naman, ayun, yun yung pwede mo maipayo sa mga bata. Meron ba bang iba ka pwede pang words of wisdom for them? Bukod dun sa pagtitipid, bilang isang estudyante o bilang isang mamamayan, kailangan nating mag-invest. Pag narinig nyo yung invest, ano yung pumapasok sa isipan nyo? Properties. Di ba? Pera, kotse. Pero, habang nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, kailangan nating i-invest, number 1, yung health natin. Dahil ito yung magiging puhunan natin eh. So, kailangan natin mag-invest sa health natin, pangalagaan natin yung kalusugan natin. Kung kailangan natin every month, week, magpa-check up para malaman natin kung ano yung mga nangyayari sa atin. Kasi minsan, kaya nung katawan natin eh.
'Di ba? Pero yung I mean, kaya nung isipan natin pero yung katawan natin sumusuko na. Number 2 is knowledge. Dapat mag-invest tayo sa knowledge. Tulad nito mga ginagawa nyo. Estudyante kayo ngayon pero nandito kayo para malaman kung paano ino-operate itong ating mga equipment. That's one of the investment. Ayun, ayan. Palakpakan niyo naman si Sir Anthony sa kanyang words of wisdom. At yan ay nagmula sa personal experience. Yes. Okay? Oo. Iba yun ang galing mismo sa experience mo. Oo. Kasi yun, totoo yun. At talagang darating ang time na talagang mararanasan nila yun. Kasi yun, ang tawag yun ng cycle of life eh. Mm-mm. Yung naranasan natin, nung bata tayo, mararanasan din nila yon pag Yes. dumating sila sa edad natin. Kaya sabi nga nila, ay lagi kayo makikinig sa inyong mga nakakatanda, sa mga lalo na sa mga magulang at sa mga lolo at lola, kahit na sila ay may edad na, yung wisdom. Kasi wisdom comes through the years. Hindi yan nakukuha lang sa pag-google mo sa internet. Correct. You can gain information through reading, di ba? But it's through experience mo magigain yung wisdom. Especially today, singit ko lang, sabi mo, yung wisdom. Kasi, meron na tayong artificial intelligence. Yes, Di ba? So, medyo nadadagdagan yung knowledge ng ating mga estudyante. Yeah. Pero, wag tayong mag-stick dun sa AI na ini-inject sa atin. Kailangan, sa atin pa rin nanggagaling yung mga ideas bago i-apply ng AI. Yeah. Kasi kung lahat ng gagaling sa AI, may stagnant na tayo eh. 'Di ba? Yung knowledge natin hanggang doon na lang. Umaasa na tayo sa AI. Oy, meron ako nabalitaan kung nabalitaan niyo na merong isang hindi naman Filipino no, sa ibang bansa naman, pero may isang estudyante na nag-suicide. Suicide. Then na-discover, nabasa niyo ba 'yon? Hindi niyo nabasa mo siya? Nabalitaan mo, Martes ka ha? Hindi. Okay. So, nag-suicide yung anak niya, tapos na-discover nila na gumagamit siya nung AI. Okay? Hindi ko na sabihin kung anong AI yon. Basta AI na nakikipag-usap ka, tapos, ang nangyari, para bang encourage siya nung AI kung paano gawin yung pagsusuicide. Oh. Diba? Kasi yung tandaan nyo na yung AI kasi, ibinabalik lang niya yung sinasabi mo Correct. eh. I-observe nyo ha. Kung ano yung sabihin nyo sa kanya, ibabalik lang niya sa inyo yun. Nire-reorganize lang niya. Okay? So, lahat ng mga infos na binibigay sa inyo ni AI, sa inyo rin ang gagaling yon. Obserbahan niyo yan, okay? Nagdadagdag lang siya ng mga infos sa Google or sa internet. Okay, pero basically, yung mga sasagot niya sa iyo, if-fit niya kung ano yung tinatanong mo sa kanya at kung ano yung mga infos na binibigay mo sa kanya. Kaya Correct. be very careful. Huwag masyadong umasa sa AI. Okay? Yes. Okay, ay na lang. Ay na lang. Matatawa pa kayo. Okay. All right. So, thank you very much, Sir Thank Anthony. you. But before we proceed our show, alamin na natin yung ating card of the day at para malaman na natin kung sino ang magiging mapalad sa ating gift pack. Okay, kukunin ko yung ating tawag dito, randomizer. Alright? So, at syempre, yung aking panauhing pangdangal, siya na ang pipindot. Uy, Para swerte. hilig ko yan. Para swerte. Ayan, okay. So, okay, mga ka-magic, are you ready? Kung sino yung maunang tumama, siya yung may tama. Okay. So, Sir Anthony, meron tayo sa draw card. Draw a card. Okay. Okay. Okay, So, ready? na? Ready. 1, 2, 3, and kung sino ang... Ayan, ano ba yan? Hindi ko makita eh. Hindi ko Ayan. mabasa. Pwede bang It's sabihin? Yeah, ano ba yan? Ano ba to? Spade of... Ano ba yung king? King! King of nga. Spades! King of Spades. King of Spades. Okay, so ayan mga ka-magic. Kung sino yung nakahula, yung unang-una nakahula, siya ang mananalo ng ating gift packs. Ayan ha. So, si Sir Anthony ang pumindot. Tawag yung sisihin ha. King of Spades. So, i-check mamaya ni Direk yan kung sino yung unang nakatama, kung sino nakahula. At habang tayo naghihintay, Sir Anthony, di pa kita papakawalan eh. Dito kasi sa Magic di ba pa, meron akong isang co-host. Okay. Pero wala siya dito. Okay? Mhm. So habang hinintay natin,
papasukin na natin si Joe the Lion. Joe the Lion, pasok! Ayan, si Joe the Lion. O, tama na, Joe. Isang beses ka lang. Huwag ka nang umepal dyan. Okay. So, narinig mo, betcha. So, meron kami mga, para bang I challenge you. Okay? Na kung makagawa mo, hindi magaling. Okay. Ganito lang, ano? So, ganito gagawin natin. Dalawang fist. Okay, try nyo kung magagawa nyo, ha. Dalawang fist. Ipapatong nyo sa kamay nyo ganyan. Okay? Yan, ganyan. Ganyan lang siya, di ba? Ang challenge dito is this. Harap ka sa akin, Sir Anthony. Ang gagawin ko sa'yo is paghihiwalayin ko yung kamay mo. So, try to keep it tight na hindi ko mahiwalay. Okay? Papakita ko sa'yo, ha? Yan. Yan, di ba? Oh, di ba? Madaling paghiwalay, di ba? Pwede rin naghiwalay, di ba? Okay. So, ang challenge is paghihiwalayin mo yung kamay ko. Okay? Paghihiwalayin mo yung kamay ko. Okay, ready na ba? Yeah, basta pagpapatoy ko yung kamay ko tapos paghihiwalayin mo. Okay? So, ito na. Go! Tigas? Tigas, diba? Ano may hawak? Ha? Okay. Oh, kayo mga senior high. Gusto nyo mag-try? Paghihiwalayin, yeah. Ala? O, yan. Diyan ka lang, yan. Ano pangalan mo muna? Sean. Sean. Okay, Sean. Oh, paghiwalayin mo, yeah. Oh, huwag mo ko pipalayan, ha. Sige, go. Suko na. Suko na. Oh, sino pa Hindi magtatry? kinaya ng power. Oh, hindi kaya magtatry kasi malakas ako eh. Nagwi-wits ako. Ah, ito yung ano. Yung kumuha ng card kanina. Yung kumuha ng card? Oo. Okay, yung kumuha ng card. Ayan. Malakas Ayan, to. makikilala nyo na kung sino yung kumuha ng card kanina. Kasi Ayan. kanina kamay lang ang nakita. Ayan, oh, kamay lang ang nakita ka na kanina eh, di ba? Card ba, Carl? Card, okay. Kyle? Carl. Carl. Okay, Carl, paghiwalay mo yung kamay ko. Ano? Siyempre, lalaban ako, di ba? Okay. Okay. Hindi na matanggal. Okay. Ganito, okay? Sa mga parties, pwede nyo gawin to. Okay, pwede nyo gawin sa parties to. Ano ang sikreto? Okay? Sikreto. Tada! Yan. Okay. Ayan, okay. Medyo budol ng konti itong betcha na to, di ba? So, sa umpisa, papakita mong ganyan. Okay? Parang, sa'yo, ganyan, gagawin mo siya. So, madali yan. Kasi mahirap eh. Madulas siya. O, tsaka walang leverage, di ba? Pero pag ikaw na, ipapatong mo, and then secretly, itataas mo siya. Tsaka mo, papasok ng ganyan. May natutunan ako Okay? ngayon. Ganun lang yan. Sa mga parties, gawin nyo. At, magpustahan kayo, pero huwag na may pera, kasi pangit yung ganun eh. Okay. So, ayan ang ating betcha for today. At, sino ang nanalo sa ating Kape Ka Dyan? Direct, meron naman nanalo? Sino ang ating winner for the Kape Ka Dyan? Let's see. Ipa-flash ni Direct. Oo. Ay, ayan, nadurog. Yan, patayin na. Kasama sa Magic. Ito lang, meron pa ako isa pang clicker dito. Okay, ayan. Meron na bang winner, Direct? Wala, dito pa siya nakakonect. Dito pa nakakonect siya. Ayun na. Okay, try natin to. Yes, of course. Ganun talaga pagka magician. Laging ready dapat. Okay, wala pa ba? Okay, so mamaya, papakita natin, sasabihin natin kung sino yung nanalo ang sa ating Kape Ka Dyan. And again, Sir Anthony, thank you very much for Thank you. coming or dropping by here kahit na umuulan kanina. Mhm. At
tawag dito, meron ka bang gustong i-promote na negosyo or ano? Or... Yung mga pages ko na lang. Ayan. You can, kung gusto nyong interesado kayo, malaman yung iba pang mga kwento bilang isang OFW, pwede nyo akong sundan sa Pinoy Expat Stories Facebook page. Sa YouTube, ayan, kasi nung bumalik ako dito sa Pilipinas, ang sabi ko, iikutin ko ang buong Pilipinas. Aha. Oo, Sama using mo ko my motorcycle. Oo. Kaya kung sino yung available sa inyo na sumama, ikutin ang Pilipinas, mag-Philippine Loop tayo. Ayan, pwede nyong bisitahin yung aking YouTube channel na Pinoy Expat Stories or PES Vlog. Best vlog. PES. Oo, P-E-S. Nabanggit mo rin kanina is gumagawa ka pala ng short film hanggang ngayon. Yes. Oh, yan. Oh, yan. Mga, kung sino sa inyo gustong makasama sa short film ni Sir Anthony, paano ka na naman ako contact if ever na gusto nyo na sumama sa... You can message me on my account of Facebook, Sigwa Anthony or Pinoy Expat Stories Facebook page. Okay, ayan. So mga ka-Magic and Mamagic, marami tayong natutunan kay Sir Anthony today. At dahil dyan, meron tayong ibibigay kay Sir Anthony. Kuya Dave, paabot naman nung ayan. Sir Anthony, thank you very much. Ayan, at pagdamutan mo ang ating Best Cafe 8-in-1. Okay, courtesy of Gems. Okay, Best Cafe. Ayan, okay, so, mga ka-Magic, don't go anywhere. We still have more magic and more fun and surprises after this break. Kaya, okay nga alis. Thank you, sir. Thank you. Saan ba ako malapit? Hindi naman. Okay, mga ka-Magic, minsan, effort feels mabigat. Di ba? Pag nag-e-effort tayo para bang mabigat sa atin, di ba? At kasi mabigat kasi walang music eh. Kaya, direct tayo yung music. Yung makabagbag damdamin. Yan. Okay. Minsan parang pasan natin yung mundo. But true respect reminds us that every weight has meaning. Every sacrifice, every load finds its balance. Pero sometimes, the world feels unfair. Di ba? Mabigat yung trabaho, but seems others rise while we sink. So allow me to illustrate that with this. Ang cute, no? Ito ang
ano tawag dito? Scale of justice. Okay. So, minsan, pagka may nakita ka, di ba? Ganyan siya, balance siya dapat. Pero pag naglagay ng isang effort dito, example, yung katrabaho mo, bumabaksak siya. Of course, di ba? Kasi may nilagay ka eh. So, ikaw naman, gusto mo ring ma-appreciate ka. Kaso, minsan, binigay mo yung same effort, walang nangyari. Parang mas may bigat pa rin yung isa. Di ba? Parang nakaka-relate si Kuya dito, ah. So, nagdagdag ka pa ulit ng effort mo. Pero wala pa rin. Di ba? At nagdagdag ka pa uli. Pero wala pa rin. Parang hindi nakikita yung ginagawa mong effort. Di ba? At masakit yun. Di ba? Parang hindi fair. Kaya tinawag na walang hustisya kapag kaganyan. At wala talagang hustisya kapag ikaw yung effort ng effort, pero ang mas pinapaboran ay yung sabihin nating hindi masyado nag-e-effort. True respect for hard work means recognizing not just the weight, but the value of every contribution. When respect is present and love to your neighbor, hindi pala dapat dyan. Dito pala, ito yung walang hustisya eh. Pag nilagay mo dyan siya, when respect is present, everything balances. And when balance comes, the fruits of our efforts shows in ways that surprise us. Sweet, colorful, rewarding. Kagaya nito. Ito yung effort ko. Ito. Siyempre, walang laman, di ba? Mag-e-effort muna tayo, di ba? Effort muna tayo. Ito yung effort ko. Watch. Magic. See. Walang pumalakpak. Tulad niya, di ba? Nag-effort ako, wala man lang pumalakpak. Wala man lang Kailangan i-emphasize ka nun. Ayan na yung effort ko, di ba? At yung effort ko, naging yeah. Hard work often begins with scraps, di ba? Para nung telang maliit kanina. Maliit, parang walang halaga, na hindi nyo nga pinansin kanina. Hindi ko pa kayo... But with creativity and dedication, those scraps transforms into something sweet. Gusto nyo ba? Mamamaya na lang. Okay. Libre mamaya pagkatapos. Okay. Now, that's the reward of perseverance. Did I say perseverance? Perseverance. Okay. Hindi agad, pero siguradong may bunga, di ba? And sometimes, effort feels painful. Parang sinusubok tayo. Yet, when endured, it leaves no scars and only strength. Like this. Watch this, okay? Imagine may apoy ito. This is supposed to be a torch. Kaso bawal dito yung apoy eh. Pagalit na ako ni Kuya Dave. Okay? Ang gagawin natin dito, ipapasok natin dito sa loob. Okay? Teka lang. Ayan. Pasok natin dyan. Tagusan. Okay? Shhh. Ganyan lang siya. Alright? Pero ipakita sa inyo para mas maganda. Simutan dito. Okay? Alright? Ipapasok natin siya rito sa loob.
Alright, ganyan. Ikot. And then, pasok ulit yung kamay ko. Sa loob. Watch. Well, ayun nga, di ba? Dedication is not always easy. Sometimes it feels like fire passing through our very selves, painful, difficult, nakakapagod, di ba? But when we endure with faith, humility, and respect for our own effort, we come out stronger and untouched. Meron akong ipapakita sa inyo. Kasi through that perseverance, life itself transforms from empty pages into something beautiful. Empty pages. Matagal ko nang gustong gawin to. Ito yung pagkakataong gawin siya. Okay? At ito ko pagkagawin sa Magic at iba pa. Taman-tuwa ako, no? Para lang akong... Kasi... Nung mag-start ako ng Magic, gusto ko siya i-perform, pero hindi ko siya na-perform kasi walang pagkakataon. Siguro alam nyo to, no? Huwag nyo nang pansin, basta gusto ko siyang i-perform, di ba? Kasi meron siyang magandang mensahe. At eto siya. Ayan. Ang liit. Life begins with blanco. Blanco, di ba? Maliwalag naman, di ba? Para pag nag-effort tayo, syempre, with dedication and respect, yun, nagkaroon na ng drawing. Ang ganda-ganda, di ba? And with respect and colors of success, it fills your story. Oh, di ba? Mga bata, ang ganda, di ba? Ayan. And in the end, the fruit of hard work inspires others. And that's the story of a life well lived. Wow! Okay. Sumampa? Nabola ka na? Okay, maraming salamat to our amazing sponsors and to you, Kamagic and Mamagic, for always tuning in and sharing this magical journey with us. And again, thank you to Boss D, Direct Sam, Direct Joshua, Kuya Dave, and isa-isa ko yung... Ano pa pangalan mo, Kuya? Matthew, Kuya Matthew. Ayan, and all the amazing staff here at Euro TV Philippines. And salamat ulit sa ating special guest si Sir Anthony Sigua. Maraming salamat po sa muling pagbisita rito. At sa mga intern ba tawag sa inyo? Immersion na from San Francisco High School. Okay, San Francisco High School. Ayan. Kilala nyo na kung sino si Carl. Okay? Pasikatin natin si Carl. Mga Kamagic at Mamagic, help us to spread the messages and lessons we share here. Please don't forget to like and share para po mas marami pa ang makarating ng ating mga mensahe dito sa Magic at Iba Pa. Comment and follow the show Magic at Iba Pa, our Facebook page, and also YouTube Philippines. Follow Magic at Iba Pa on social media for more magical moments, and if you need a dose of wonder sa mga events nyo, ngayon na, magsi-September na, Bear na, di ba? Oh, kumakanta na si Sir Jose Marichan. Narinig ko na uli siya. It's Bear Months. If you want a dose of wonder and amazement for your next event, just reach out to us. We'll make sure it's a show to remember. So no sleight of hand, just honest, magic, and unforgettable moments. You can also watch Magic at Iba Pa and other Euro TV shows on Pinoy Stream Channel, Signal Channel 106, Sky Cable Channel 217, and YouTube channel. Kuya Dave, di ba meron tayo? Live na tayo sa YouTube. Ayan, sa YouTube din. Live na pala tayo sa YouTube. Wow! Okay. Kamagic and Mamagic, respect for hard work means honoring every hour, every effort, every sacrifice. Sometimes we feel broken, but we are restored.
Sometimes it feels heavy, but balance comes. Sometimes it feels painful, but we endure. And always, through patience and faith, the story of our lives becomes colorful, inspiring, and fruitful. So keep working, keep believing, and keep respecting the effort of others. Until next time, believe and be amazed. My name is Herman Aquino. Magic at Baba. See you again next week. Same time, same channel. Bye!